Hello, good morning. Oo, magandang umaga sa atin na po. Sa mga kapwa ko diabetiko at sa mga kapwa ko carnivore na po sa CSC Carnivore. Follow lang po ako sa aking YouTube channel CSC Carnivore at sa aking Facebook page Sari Santa Cruz Endaya. At doon po sa aking mga kasamahan na po sa Philippine Reversing Diabetes Support Group. Magandang umaga po sa kanila. Doon po sa mga may diabetes po o may mga pre-diabetes o may mga nararamdaman sa katawan na po o kaya gustong magpapayat, pwede po rin sila sumama po doon sa group namin, no, sa Philippine Reversing Diabetes. Kasi isa po sa mga part po ng mga ginagawa po namin is yung kung paano nyo po ma-maintain yung weight nyo, no, sa gusto nyong katawan po. O gusto nyo magpapayat o magstay ng timbang o mag-gain ng timbang, meron po din tayo po dun sa group po natin sa Philippine Reversing Diabetes Support Group. So po, ngayon po ay October 23, no, 2021, no, araw ng Sabado. So last day po ng pasok bukas, rest day. So magandang umaga po sa mga papasok sa kanilang trabaho. Ingat po sila sa kanilang pagdadrive na po. Ang ating topic po for today ay nare-reverse ba ang diabetes? O nare-remission ba ang diabetes? So once meaning remission is ma-reverse nyo po yung mga diabetes complication. So kung sasabihin nyo naman pong ma-reverse ang diabetes, in my own experience po, possible. Kasi may mga ginagawa po ako mga experiment nito mula po noong last year tsaka ngayon po, no, may ginagawa po mga experiment na kung saan nagtetest po ako ng aking glucose tolerance na po, o glucose intolerance, no, para malaman ko kung ano po yung response ng carbohydrate sa katawan ko. So sa result ko po nung last year tsaka po yung ngayon na ginawa kong mga experiment ay may mga malalaki pong mga improvements na po ayon po dun sa response po ng glucose intolerance. So balik po tayo sa tanong natin, meron ba, no? Possible ba? So in terms of remission po, possible na possible po. Mag-aantay lang kayo ng 2 to 3 months, ano po, basta po strict lang po tayo sa ginagawa natin, ano po, na low carb, no, low carb, hindi lang po low carb po yan, no. Pag sinabi nyo po low carb, hindi po pwedeng low carb lang, may kasama po yan high saturated ruminant fatty na po, high, meron po kasamang saturated fats na po na ruminant animals sa base po ng experience ko, no. So bakit may kasamang high saturated fats? Sabihin nila, di po ba delikado yan kasi saturated fats yan, masama yan, sabi ng doktor nyo, no? Pero hindi kasi yung nire-recommend po sa ngayon ay yung polyunsaturated fatty acid. Pero po may mga studies po, may mga clinical studies po dyan na nagpapatunay na yung kinakain yung o yung hinahalo nyo sa pagluto ng canola oil, o corn oil, sunflower oil, ay masama po ang dulot sa atin sa kalusugan na po, sa mismong maliit na parte ng ating cells, ano po. So isang sa organelles ng cells natin, no, mitochondria, siya po yung power house ng cells po, siya po yung nagpo-produce ng energy. So sa impact po ng PUFA ay meron pong nakakasirang mekanismo, yung sa mechanism po niya sa paano gumagana po yung mitochondria, mayroon pong
unti-unting ginagawang damage ang vegetable oil sa katawan ng tao. Ano po, yung pong mga sinasabi kong vegetable oil ay yun po yung mga polyunsaturated fatty acids na po. Yan mga binanggit ko kanina, corn, sunflower, no, soya beans oil, yan. So ingat po tayo sa pagkain ng mga yan dahil may dala pong masamang epekto sa ating mga tagagawa ng energy, no. So paano gagawin yung pag-reverse na po? Una-una po, kung mataas po yung inyong insulin at nag-i-insulin po kayo, ang mataas po ang inyong blood sugar at nag-i-insulin kayo, needs po na balance po yan, no. Ito po si insulin, ito po si low carb, no. Kung magbaba kayo ng low carb at nakita nyo bumaba yung blood sugar nyo, dapat po unti-unti nyo pong ibababa yung insulin. Pero po, ang payo ko po sa inyo ay dapat mayroon kayong guide galing sa inyong doktor sa pagbaba po ng inyong gamot, no, sa insulin. So kailangan po mayroon pong doktor na may payo na ibaba po niya yung insulin ninyo. Kung magbababa po kayo, unti-unti lang po bago po kayo magawa po ng pagbaba, no. Kung magbaba kasi need po yan, pag nagbaba po kayo ng carbohydrates, ibig sabihin possible na bababa po yung sugar. So pag bumaba yung blood sugar, you don't need that lot of insulin na dati kinukonsumo nyo. So need pong bawasan, no, ng ilang units conforme po sa bawas ng blood glucose nyo. So unti-unti po, pero po dapat po may guide po ng doktor, no po, para po mag-guide kayo kung ano po, kung ilang level po ng insulin ang mababa ang ibabawas ninyo inyong gamot na po, hanggang dumating po yan sa punto na mawawala po yung insulin ninyo sa gamot ninyo, sa sirkulasyon ng gamot ninyo, at mapupunta na lang kayo dun sa oral, no. Yung mga oral is mga metformin, no po. So pagka yun po ay napabawas nyo na until that time na darating po yung punto na hindi nyo na rin po kailanganin ang metformin. Usually pagka metformin, yung fasting na matagalan ng mga 12 hours, possible na po yan, kaya na po yan. Pero yung mga nag-i-insulin po, wag po kayong magpa-fasting ng may katagalan kasi possible po yan magka-high po kayo. So yung high po is mahirap po yan. So kailangan po dahan-dahan lang, no? Sa mga nag-i-insulin po yan. Pero kung mga metformin lang, kasi ako ng metformin, hindi ako talaga nag-insulin nun eh. Sa akin, metformin lang, nag-low carb na ako, nag-fasting na ako, yun, kaya mabilis yung epekto ng low carb tsaka keto sa akin, no? Within 2 months na ibaba na yung mga blood glucose ko, no? So may maparamdam ko after first month pa lang, mararamdaman, actually weeks, mararamdaman nyo na po yung kaigan ng low carb na po. So isa po dapat kailangan pagka naglo-low carb kayo, kailangan nyo pong palitan ng isang klaseng macro na mag-uugnay po dun sa kakulangan sa pag-produce ng energy. Ito po yung pag-take ng fats, no? Pagka nag-take po kayo ng fats, po ipapalit nyo sa carbohydrates sa kinakain nyo. So para po magiging balanse. Ang fats po ay mas pataas po ang ng energy niyan kasi ang isang maabot ng 128 ATP, samantalang glucose, isang molecule ng glucose nasa 30 plus something na 32, 36 na ATP. So almost 3 times, no, yung laki nitong fat molecules na to, o fatty acids, para mag-convert ng energy. So yung pong dating po din ang pag-take ng fats na kinakain nyo, saturated fats na galing sa baka, is makakatulong po rin sa satiation ng tiyan nyo o ng isipan nyo. Hindi po papasok sa isipan nyo na gutom kayo agad. Hindi ka, not like carbohydrates, dahil nga nag-i-insulin kayo, mataas lagi ang insulin ninyo.